Pagdating sa Pilipinas, November 2017, I think kung hindi ako nagkakamali, ang kasal 27 yata yon. So, I forgot. Basta somewhere, ang pumunta kami ng Pilipinas, akarating ako ng Pilipinas, November 20-ish. I just forgot, 21, 22. Kailangan ko pa lungkatin yung mga ticket record na dyan lang naman sa email. So ngayon, ang mga staff ni Amy talaga sa akin, in fairness, mababait sila. Miss Maharlika, pakibigay sa akin yung information nyo kasi ipipurchase kayo ng ticket. Tatlo kami na magpamilya. Ngayon sabi din ng Joars ko, wag na wag kang magpalibre ng pamasahe sa mga yan at gagamitin nila against you. Okay, so ang nangyari doon, sabi ko total inibitan naman nila ako, di ba? Talagang mag-spend naman tayo ng time doon, Sabi ko, sige, ganito na lang. Yung sa akin na lang, wag na kayong kasama. At saka ayoko naman talaga ibigay ng information ng family ko sa kanila. So, ang katotohanan, nagbinayaran ng ticket from Manila to Lawag. Okay? That's understandable dahil imagine, pauwiin ka mula Pilipinas para sa kasal. Although during that time, it's an honor. Okay? It's an honor talaga. So kaya pumunta kami. So yun ang totoong kwento. So pagdating ko sa Lawag, nakita niyo yan, live yan, nandiyan sa Maharlika. I don't know kung nabura na ba yung mga ano. Pagdating ko sa Lawag, may 3 staff. Kaya gusto kong malaman sa'yo kung gaano kagaling mag-alaga si Amy Marcos. Pag may nakikita silang mayroong supporter o magagamit ka. So pagdating ko sa Lawag, 3 staff ang sumalubong sa akin na nag-assist sa akin for 5 days. Meron pa nga doon nakalagay, welcome to Lawag, Maharlika. Kaya nga sabi ko doon sabi ko may mga ganitong eksenang ganyan. Ano ako? Diba? First time ko kasi nangyari mga ganon. So, ngayon, nandoon si Amy, nagsayaw-sayaw pa kami doon sa Lawag. Parang mga ati-atihan doon na mga local, not ati-atihan, but local dancers, no? Tapos, ang daming bus na nakapila para sa mga bisita from all over the Philippines. Ngayon, ang sabi ko doon sa Junakis ko at jowa ko, sabi ko, tara na, magsakay tayo ng bus. Sabi ko na gano'n, excited na ako. Ang sabi ng staff, ma'am, hindi po kayo. Dahil may sarili akong service na provide ni Amy Marcos as a visitor. O, di ba? Kabog sa baka, may driver pa. Okay? Di ba? Ipa-hair follicle test muna ni Amy o si Amy. Totoo yun. Di ba? Hindi ko naman, kinuwento ko na yun actually sa ibang vlog ko long time ago na kasi yun. Special treatment talaga. Nung araw na dumating kami, may kumatok sa pinto namin. Nakalimutan, andyan naman recorded naman, hanapin ko pa, pero ito lang yung recollection ko. May kumatok, hi Miss Maharlika, ako po si ganito, si ganyan, punta po kayo sa parang may salon, kung gusto niyo po magpaayos, chuchu-chuchu. So, since hindi ako sanay sa ganung buhay, di naman ako celebrity ekik, sabi ko, aba, bongga, may mag-aayos pa ng hair ko and everything. Sabi ko, no, thank you. Sabi ko na ganun, okay na ako sa hair ko at ang magme-makeup sa akin, yung anak ko. So kasi may mga event yun, gabi-gabi yun. So kaya ako talaga maa-attest ko, magaling mag-alaga ng tao si Amy Marcos, ng kaibigan at ng supporter. Totoo yan. Okay? So ang question now is, dahil ba ako ay tinrato ni Amy Marcos 2017 na enjoy ko yung perks bilang supporter nila, ay tatahimik na lang ako at sasabihin ko sa inyo, hindi, kasi magaling talaga mag-alaga ng tao si Amy Marcos. No, because this is not about myself. This is not about na binigyan ako ng staff and everything. No, this is about your future. Yung pera na yan, okay, kaya nilang paikutin o bilugin ang mga tao para ipakita yung treatment na ganito. Kung nga parang kaya nilang bilhin ang pagkatao mo, but not Maharlika. Maraming nagsasabi, sayang naman yung friendship. Even kay Lisa Tanas, anong sayang dun? Paano magiging sayang ang friendship kung ang kaibigan mo ay sindikato? Right? So kaya totoo yun. Ano mga kaibigan po, ulit ko na lang kinakwento dito. Ang punto de vista natin, mga kababayan, so sa nagsasabi na talagang magaling mag-alaga si Amy Marcos, I can vouch that. But it's not about me na inalaga. No? It's about you. So ibig sabihin, dahil pinakataan si Maharlika, forever na tayo mag-Marcos-Marcos, kahit binubudol na tayo, binudol na nga tayo, di ba? Addictus benedictus na nga. Patunayan mo, Amy Marcos,
sa amin, sa mga Pilipino, sabihin mo na ang kapatid mo, bata pa lang, sumisinghot na. Patunayan mo. At kahit magsabi ka pa, it's too late, darling. It's too late. Mag-retire ka na. Total, enjoy mo na lang yung buhay mo sa apo mo. Mag-repent ka, di ba? Mag-reflect ka. Ganun na gawin mo. Ano pa ba kailangan nyo sa buhay? Kasi if you talk about public service sa Pilipino, what the heck? Anong public service? Oh, napagbigyan na kayo from governor, now senator. Ano, ang ginanda ba ang Pilipinas? Tangay na, ang krimen nga na pataas na pataas. Anong? Bigyan natin ulit ng chance? Ayawa. Kayo magbigay ng chance. Basta ako, never again. Okay, magsingutan silang pamilya, sabi ni Rister. Yun, mga kababayan. So, ako, nung nakita ko yung picture na yon, syempre mga nakakausap din tayong mga tao, you know me, marami tayong puting ahas. Hindi ako nababother doon. Basta ako lang bilang isang vlogger, bilang isang independent na walang humahawak sa liig ko para magsabi kung ano at diktahan o dahil kumikita ka ng pera because of your firm or whatsoever, BS. Alright? Never again to Marcos o Amy Marcos sa pamilya niya, mga anak niya, lahat, never again sa mga bangag. Diba? Gago ka na lang talaga kung boboto ka pa Embot sa imo. Ewan ko sa inyo. Pero ako, never again. Yun lang. So sabi ko sa inyo, kahit ingat pa yung paa ni Amy, paikot-ikutin ni Inday yan. Gusto ko nga, paikot-ikutin ni Inday yan, parang trompo. Diba? No to Marcoses. Sabi ni, sabi ni, ni Palangga, nawala na, Evelyn Pasilios. Now what, mga kababayan? Kaya ngayon sabi ko nga, dahil the boat is sinking, huwag niyong kalimutan ang sinabi ni Miss Sanilet. Tandaan ninyo, nakakapasok to sa detention cell. Kausap nito si Pangulong Duterte. 'Di ba? Common law partner ito ni Pangulong Duterte. So definitely, nung nagsalita si Miss Sanilet na, yung WAEPEC, yung WAEPEC yung mga ek ni Amy Marcos. Ano yung mga nag-transpire ng mga pag-uusap ni Miss Sanilet nila, Kitty ng pamilya niya sa loob habang binibisita nila si Pangulong Duterte? Sige nga. So kung ano, sabi ko sa inyo, kung ano man ang strategiya na ginagawa ni Inday Sara, strategy niya yon. Okay? Strategy niya ng bonggang-bongga yon. So, ang importante, kayo ay mga gising at huwag pumayag. Dito, hinahanap ko lang itong mga eksena dito, ha? Dahil nakita ng mga bangag, dyan sa Congress, na si VP Sara talaga ay lumalakas ng lumalakas, may mga panawagan na sila na parang, asikasuhin mo na ni Inday Sara na linisin ang kanyang pangalan at humarap sa mga impeachment chuchu-chuchu. Alam mo, kabado na sila. Di ba? Nawala. So, hindi na kailangan linisin ni Inday Sara ang kanyang pangalan. Dahil in the first place, malinis naman yung pangalan niya. Why? Siya nga ka ba? Ang binabato kay Inday, 125 million confidential funds. Then, tumahimik kayo, yung mga bangag, o yung mga dilawan. Diyos ko, mga dilawan, wala kayo sa equation. Huwag kayo magpumilit na kasali kayo dito sa labanang ito. Ha? Yung mga dilawan na yan. So, hindi nyo ba nakikita yung balik na naman tayo, ang budget insertion, national budget na inubos na ng mga bangag. You talk about 125 million funds to impeach Sara, Then tahimik kayo sa 5,500 control, sa PhilHealth, sa lahat and everything. Sinisindak ng mga bangag ang mga natitirang matitino na horado o judges dyan sa Supreme Court. So, kailangan din natin suportahan ang Korte Suprema at makinig tayo sa kanilang mga oral arguments kung sino yung mga takot o sino yung mga nababayaran. Kasi yung pinakahuli na lang natin pag-asa actually, yung Korte Suprema. Pero itong si Lisa Tanas, itong mga bangag, tinatry nilang i-bribe lahat yung mga yan. Kung kaya ni Lisa Tanas magpa-kidnap kay Pangulong Duterte sa 2 minor de edad at kung sino-sino pa, napakadali sa kanila ang mag-bribe ng mga judges. So make up your mind, darling. Make up your mind. So kaya number 56 sa balota, sabi ni Palangga, Attorney Vic Rodriguez, Kong Marcoleta, lahat yan. Basta wag lang si Amy
Marcos.